1 Peter 4:8. Most important of all, you must sincerely love each other because love wipes away many sins. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin, when loved, ano nangyayari pag ang isang tao ay nakakatanggap ng sapat na pag-ibig? Lord, we ask you to be our speaker, empower us, enlighten us, guide us. Nawangin niyo pong mensahe sa amin ngayon ay magbukas ng aming isip, magpalakas ang aming loob, at lahat ng ito magbunga ng kapayapaan, pag-ibig, at mga kagandahang loob sa inyong mga anak. Be our speaker, teach us, Lord, guide us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Luke 19:1-10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ipandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. At nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng napakahalagang katuroang ito. Luke 19:1-2, ating isa-isahin. Jesus was going through Jericho where a man named Zacchaeus lived. He was in charge of collecting taxes and was very rich. Maraming kahulugan ito at maraming kwento, pero ang pagtutuunan natin ngayon, obviously, this man was unloved. The way he was described, because tax collectors were hated. Siya, chief tax collector pa. At napakayaman niya sa isang napakahirap na komunidad, makakainggitan, makakainisan, lalo't iniisip ng mga tao ang kayamanan niya ay hinutuhot mula sa taong bayan. Many people are unloved. Many people are underloved. And immediately as we begin studying the story, I will challenge you to think of people in your world who might be unloved or underloved. Dahil meron agad silang kaugnayan kay Zaccheo. Luke 19:3-4. Jesus was heading this way, and Zacchaeus wanted to see what he was like. So in spite of his wealth, in spite of his very high position in society, there was a longing in Zacchaeus. Gusto niyang makita si Jesus. Dahil sa kanyang mga nabalitaan tungkol kay Jesus, kabaitan, kagandahang loob nito. At itong kanyang pagdanais sa makita si Jesus ay isang senyales. It's a symptom, it's a sign that he had a deep need. People show signs of longing for love. People express cries for love. Cries for help. At itong kanyang pagnanais sa makita si Jesus, bagamat hindi pa niya nakikita at nakikilala kahit kailan, isang pagpapatunay na mayroong kulang, mayroong hinahanap sa buhay ang mayaman at makapangyarihang lalaking ito. Luke 19:3-4. But Zacchaeus was a short man and could not see over the crowd. So napakarami ng taong nag-ipon sa magkabilang gilid ng makitid na kalye. Maybe 2-3 persons deep yung crowd. At dahil sa kakulangan nitong si Zacchaeus ng height, hindi niya pwedeng makita mula sa likuran yung gusto niyang makita. And immediately what is shown here is a physical and a social
handicap. The physical handicap now becomes a symbol of a much deeper handicap, which is social. Sa kabila ng kanyang yaman, sa kabila ng taas ng kalagayan niya sa lipunan at posisyon, walang nagpapasingit sa kanya. Walang nagbigay daan. Wala siyang makikita mula sa likuran. At ipinakita agad dito in another symbolic way that there are many hindrances to seeing and to being seen by love, because Jesus is love. And he wanted to see Jesus. He also needed to be seen by Jesus, but there was a handicap. Sa buhay natin, mga kapatid, laging may hadlang para matagpuan natin ang pagmamahal at para matagpuan tayo ng pagmamahal. Luke 19:3-4, pagpapatuloy, so he ran ahead and climbed up into a sycamore tree. Yung malayo pa, hindi pa nadadaanan na lugar, doon siya nagpunta. At para makatiyak na makikita niya si Jesus, umakyat siya sa puno. Hindi karaniwan na ginagawa ng taong mataas ang ranggo sa lipunan at may edad na naaakyat ng puno para makita kung sino ang daraan. It's really a cry for help. Gumawa siya ng paraan. Zacchaeus positioned himself in the path of Jesus, in the path of love. Gumawa ng paraan. Immediately, there are lessons for us here, brothers and sisters. Listen to cries for help. Umakyat na ng puno yung tao, dapat naman may mapala siya. Sa buhay natin, may mga mahal tayo sa buhay na umaakyat na ng puno, mapansin mo lang. Kung ano man ang ibig sabihin ng pag-akyat na yon sa puno. Iba-iba na ang practical na aplikasyon niyan. But people cry for help and they must be heard. That is why Zacchaeus did climb the tree. Luke 19:5-6. When Jesus got there, he looked up and said, Zacchaeus, hurry down. I want to stay with you today. Zacchaeus hurried down and gladly welcomed Jesus. Zacchaeus was crying for help by climbing the tree, and Jesus listened to that cry. Ganoon ang Panginoon. Hindi pwedeng nagpapapansin ka, hindi ka papansinin. Hindi pwedeng gumagawa ka ng paraan para kayo'y magkita ay hindi kanya titingnan. So sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka agad mula sa punong yan. Sa dinami-rami ng bahay sa lungsod na ito, sa bahay mo ako magpapahinga. Sa bahay mo ako kakain. Sa bahay mo ako tutuloy. Si Zacchaeus na kanina ay iniwalang espasyo para masilip si Jesus, dahil gumawa ng paraan, siya lang ang bukod tanging pinansin ni Jesus. At maaaring siya lang ang merong tunay na malinis na hangarin, kaya siya nandun sa kalye na yon, talagang sincerely, he was seeking Jesus. Jesus acknowledged, honored, and rewarded Zacchaeus' intention and effort. There is a Zacchaeus in each one of us. And there is the same Jesus, the same Lord. Magpapansin ka, akyatin mo ang puno mo, ano man yun, at ikaw ay papansinin. Pupunta pa, hindi lang sa iyong bahay, kundi sa iyong puso ang Panginoon. Pero hindi siya nagpadala sa hadlang. Hindi nasira ang kanyang loob dahil lamang hindi siya pinapasingit ng mga crowds. Never give up on your faith. Never give up on your search for Jesus. Meron kang punong dapat akyatin. And position yourself in the path of love. Kung maling lugar at kalye yung pinuntahan niya para abangan si Jesus, hindi doon dadaan. Kung hindi siya gumawa ng paraan, hindi siya mapapansin, tayo man, we should position ourselves in the path of love. In the path of God's love, and in the path of people's love. Gusto mong mapansin ka, mamahal ka nung taong mahalaga sa'yo, edi lumagay ka sa lugar, lumagay ka sa tama, lumagay ka doon sa mapapansin ka niya, at ipakita mo ang iyong effort. At lalong-lalo naman, kung ang gusto natin ay ang tanggapin ay ang pag-ibig ng Diyos.
Be lovable. Be available. Yun ang napakahalaga. When Jesus was ready to grant his very private audience, Zacchaeus was there, tangible, visible, available. And because he was able to climb the tree, he became very lovable. May ginawa siya para ang pagpapala ay pumunta sa kanya. And when Jesus said that, Zacchaeus welcomed love. Hindi na siya nagpa-arte-arte pa, ay, maliit lang po ang bahay namin, ay, hindi po ako handa, ay, etc., etc. Tinanggap niya agad si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang bahay, sa kanyang puso. At itong pagkakataon ito, hindi lang sa kanya nangyari. Pwedeng mangyari ito kahit kanino, nasasadyain niyang makita, makilala si Jesus, at magpakilala kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Gumawa ng paraan para makita si Jesus. Anong paraan ang dapat natin gawin para siya makita? Para siya makilala? Para siya mapag-aralan? Para mapalapit sa Kanya? Kanya-kanya tayo ng paraan. It's the same Lord, but we have individual methods how this could happen. Luke 19:7. Everyone who saw this started grumbling. This man, Zacchaeus, is a sinner, and Jesus is going home to eat with him. The haters hate more. Ayaw na nga nila kay Zacchaeus, lalo nilang naayawan dahil napili pa ni Jesus. At siyempre, pati si Jesus ngayon, napintasan na. They hate Zacchaeus and Jesus. And there's a lesson for each one of us, brothers and sisters. When you are welcoming Jesus into your life, there are people who will grumble. Merong hindi sasaya. Hindi dahil gusto nila si Jesus na sa kanila pumunta, kundi basta ayaw nila si Jesus para sa atin. Ayaw nila tayong mapansin ni Jesus, ayaw nila tayong matahimik at sumaya. Do not let grumblers inhibit or prevent you from loving and being loved. Hindi inalintana ni Jesus ang sasabihin ng crowd sa napili niyang puntahang bahay. At hindi rin naman inalintana ni Zacchaeus na nagreklamo ang mga tao, basta't silang dalawa ni Jesus ay nagkakasundo, tuloy ang ligaya. At importante sa buhay natin yon. Huwag niyong hayaan na yung opinion ng iba, mga reklamo ng iba ay makapigil sa inyo para si Jesus ay papasukin sa inyong buhay, sa inyong bahay, sa inyong mundo. Luke 19:8. Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. So kung ano ang inireklamo sa kanya ng sambayanan, yun ang nasolve. Kalahati ng kanyang kayamanan, ipamimigay niya, at kung may mga nadaya siya sa kanyang pagkukwenta at pagtutuos ng mga buwis, bibigyan pa niya ng interest times 4. Nawala sa kanya yung love for money. Nawala sa kanya yung greed dahil pumalit ang love of Jesus. Hindi pwedeng sabihin mong pumasok si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso, na walang napatalsik na masamang ugali. Na walang napatalsik na mga masasama natin pinagagagawa. Kasi pagpasok na Jesus, meron siyang dapat palitan ng pwesto. At kay Zacchaeus, ang hari ng buhay niya ay pera. Ngayon, si Jesus na. Kung ano man yung naghahari-harian sa ating buhay, dapat yun ay mawala. Kung yun ay kalaban ng buong katuruan at pag-ibig ni Jesus. It's very important. Zacchaeus received love, now he dispenses love. Alam mo na may nangyari talaga sa kanya. Dahil tinanggap niya ang pag-ibig ni Jesus, ngayon ay nag-uumapaw na yon, siya na ngayon ang magpapamigay ng pag-ibig sa kapwa. Siya na ang magpapamigay ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap, siya na ang magsosoli ng kanyang mga dinaya. Because people who are loved, love back. At kaya kung minsan may kamag-anak tayo, isang masungit na tiya, isang galit sa mundo na pinsan, isa lang ang katotohanan nun, hindi yon nakatanggap ng pag-ibig. Unloved or underloved. And when people are unloved or underloved, especially in their childhood, they cannot give what they do not have. In turn, they will not be loving. In turn, they will be hateful. They will be
envious, in turn, magiging negative ang pananaw nila sa mundo. At kung may taong negative, may taong masungit, may taong ayaw magmahal, may taong maramot, ang sagot lang doon, mahalin. Kasi pag namahal na siya, magiging mapagmahal na rin. Kadalasan, baligtad tayo. Pagka may taong maramot, dadamutan din natin. Pag may masungit, susungitan din natin. Lalo lang nating itinutulak na sumama ang ugali. Hindi yun ang sagot. Because it is the love of God that heals. When love, people love back. So turn people into dispensers of love by filling them with love. Think of your wife or husband. Think of your son or daughter. Think of your father or mother. Think of your mother-in-law or father-in-law or daughter-in-law. Kung napapansin nyo na hindi sila mapagmahal, unahan nyo na mahalin nyo. Kung napapansin yung maramot, maging generous kayo sa kanila. Because we must conquer evil with good. Kung nakikita natin na hindi mapagtiwala, ang gawin nyo, ipagtiwalaan ninyo at maging trustworthy kayo para makita niyang may mga napagkakatiwalaan naman pala at magamot ang kanyang pagdududa sa lahat. Siguro, madaming beses nang na 1, 2, 3, na linlang, na daya, na dala. That's why Christians are healers. We heal people with love because love is the greatest. Love is the greatest medicine and love is the greatest power. Luke 19, 9 to 10. Jesus said to Zacchaeus, "Today you and your family have been saved because you are a true son of Abraham. The Son of Man came to look for and to save people who are lost." When love, people get saved. Yung salvation, hindi lang laging salvation from hell, from brimstone, from fire. Salvation yon from being unloved and unloving. Zacchaeus was saved from lovelessness. A very loveless life. He was saved from being unloving and being unloved. Kaya sabi ni Jesus, today, salvation has come to this house. Hindi lang laging apoy ang kailangan nating maligtasan. Dahil maraming apoy-apoy sa buhay ng tao na nagmumukhang mumunting mga impyerno ang buhay ng mga tao. And one of that is lovelessness. Being unloving and in fact being hateful or being unloved. Walang taong mas miserable kaysa sa taong ang feeling niya walang nagmamahal sa kanya. At wala na yatang taong sasaya pa kasi yung taong alam niya, ramdam niya, kita niya na siya'y mahal at may nagmamahal sa kanya. Kaya nang si Jesus ay tinanong, what is the greatest commandment? Sabi niya, love. Love God, love others. That is what spirituality is all about. That is what the prophets and the law is all about. That is what religiosity is all about. It's all about loving. Love people, allow people to love whom they want to love, and allow people to get loved by those who want to love them. Hindi yan ang dapat ginejeta, tinatasahan, binabawalan lagi, at kinokontrol. Kasi yan ang number one need ng tao. Yung mga lumaking hindi namamahal, yun ang mga ang ugali hindi magaganda. At hindi pa huli ang lahat because Jesus heals with love. So are you unloved? Are you underloved? Siguro 99% of people will say yes. Konting-konting tao yung kontento na siya ay minamahal. So be in the path of love. Be in the path where you could be loved. And if you already feel loved, overloved, hindi ka naman mamamatay kung mas madagdagan pa ang pagmamahal sa iyo ng mga tao at ng Diyos. Tanggapin mo yan. Pero pumwesto ka sa lugar na pwede kang mamahal at pwede ka ring magmahal. You have to define what that position is. Kay Zacchaeus, it was on a branch of a sycamore tree. Doon siya umakyat at naglambitin to be in the path of love. What is your sycamore tree? What must you do so that you will be in the path of love? Then open your heart to accept love. Nung niyaya ni Jesus si Zacchaeus,
Nagbukas siya ng puso, nagbukas siya ng bahay, binuksan niya ang lahat. Pati bulsa, binukas niya para ipamigay niya sa mga taong nagugutom at hirap na hirap. Could you be unloving? Could you be under-loving? Marami sa tao naman loving, kaya lang under-loving. Mahal naman ng asawa, pero kulang. Mahal naman ng anak, mahal ang magulang, pero kulang. Alam nyo, kung magiging OA and excessive tayo doon sa pag-ibig, hindi sa ibang bagay. Because love is the greatest. Yan ang pinakadapat nating ma-develop, the skill, na method, na paraan, na lifestyle, a loving lifestyle. Break the cycle of unlove. Marami sa mga pamilya, ang cycle, ang system, unlove. Galit ka sa akin, galit din ako sa iyo. Hindi mo ako binigyan nun, hindi rin kita bibigyan. Inaway mo ako nun, aawayin din kita ngayon. Ginawan mo ako ng masama, gagawan din kita ng masama. It is the cycle of unlove. It must be broken and reversed so that we begin a cycle of love. And you will be blessed to be the agent of love that will break the cycle of unlove wherever there is such a system, and you have the influence, you have the presence to effect the love of Jesus. Do a Jesus. What did Jesus do? That you can do? Visit your Jericho. Wala ni isang propeta na napunta sa Jericho bago kay Jesus. Di nila pinupuntahan ang bayan na ito. They think it's not important enough. But Jesus went there. Who is your Jericho? Sino yung tao na nasa buhay mo na hindi mo napupuntahan, hindi mo na mamahal, hindi mo na dadalaw? You know that. And it is no accident that you're hearing it today, because God wants you to do a Jesus and visit your Jericho and love your Zacchaeus. Somewhere in our community, in a certain corner of our family circle, there is a Zacchaeus, unloved, crying for love, climbing his tree, hanging on a branch. Do a Jesus, give him attention. Give her attention. Maraming Zacchaeus na naglambitin sa mga sanga. Huwag tayo magbulag-bulagan. Huwag tayo maging makasarili, na umiwas tayo na ma-involve. Do a Jesus. And once loved, your Zacchaeus will also become loving. And you will multiply love everywhere. You would have been an angel of love, an agent of love. 1 Peter 4:8, most important of all, you must sincerely love each other, because love wipes away many sins. Maraming mga kasalanan, kasamaan ng loob, maraming mga galit, maraming mga multo ang itinataboy ng pagmamahal. Napaka-magical, napaka-mysterious, napaka-miraculous ng pag-ibig. A little gesture of love, a little loving word can change someone's life. And we are recipients of God's love. Continue to receive that love, and not only that, be a dispenser of that love to other people. Because love saves, love heals, love restores, and love beautifies life. Who is your Zacchaeus? Are you a Zacchaeus? Jesus is the answer. Dear God, we thank you. We thank you for Jesus who went to Jericho to love Zacchaeus. Kung kami man ang Zacchaeus na yan, teach us to climb our tree, to get in the path of blessings, to receive the attention and love and forgiveness and restoration and empowerment of Jesus. At turuan mo rin po kami, Lord, na maging tulad ng iyong anak na si Jesus, pansinin, mahalin, bisitahin yung mga Zacchaeus na nangangailangan. Bulay-bulay tayo mga kapatid, pag-isipan, hinga ng karunungan mula sa Diyos kung ano ang gagawin natin sa mensaheng ito at sino ang dapat nating pag-applyan ito. Lord, as your people stay quiet before you for a while,
give very personal guidance to each one so that this message may be correctly and beautifully applied in our lives.